Kamusta mga kabataan, mga OFWs at lahat ng patriotiko nating viewers? Welcome back sa ating channel, #WalkWithLad. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalaking bomba sa Philippine politics ngayon. Si Romualdez ang mastermind ng lahat. Diretsong sinabi yan ni Vice President Sara Duterte. Imagine niyo mga kaibigan, isang tao, pinsan ng Pangulo, dating House Speaker, hawak ang kapangyarihan sa Kongreso, pero sa likod ng mga ngiti at photo ops, may mga iskandalo raw na umaabot sa bilyones. Corruption sa flood control, kickbacks mula sa illegal gambling, suitcases na puno ng pera na dinideliver sa bahay niya. Grabe, parang teleserye pero totoo. Ngayong ilang mga minuto na ito, fact-based tayo. Walang chismis lang. Susuriin natin ang mga pahayag ni VP Sara, ang ebidensya mula sa Senate hearings, news reports, at bakit dapat tayong mga Pilipino magising. Kung pro-truth ka, manatili hanggang dulo, may sorpresa pa. Una, sino ba talaga si Martin Romualdez? Leyte congressman yan, first cousin ni PBBM, President Bongbong Marcos, at dating Speaker ng House of Representatives. Siya ang nag-lead sa unity team noong 2022 elections kasama si VP Sara Duterte. Pero ngayon, naghiwalay na ang landas nila. Toxic na raw ang relasyon. Bakit? Dahil sa budget cuts sa OVP, Office of the Vice President, impeachment attempts laban kay Sara Duterte at mga proyekto na questionable. Si Romualdez raw ang nasa likod ng lahat para protektahan ang interes ng pamilya Marcos at mga kaalyado. Parang chess game ito, ha? Si Romualdez ang grandmaster pero si VP Sara ang queen na hindi matitinag. Pinakamalaking issue, ha? Flood control projects na substandard o ghost projects sa Senate probes. May testigo na nagsabi na may kickbacks na umaabot sa milyong-milyong mula sa mga infra projects na hindi natapos o mababa ang quality. Si Romualdez daw implicated, kasama si Saldico, dating ako Bicol representative. Yan, no? Party list representative. Si VP Sara mismo ang nagsabi. Si VP Sara mismo sinabi, may mga proyektong flood control na pera ng bayan pero napupunta sa bulsa ng ilan. Ano ang resulta? Bahang paulit-ulit sa bansa. Pero mayaman pa rin ang mga involved. O, ito ang ating katanungan sa inyo mga kaibigan, no? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin fully investigated? Sino ba talaga ang may hawak ng power sa budget? Ito ang bombshell, no, kay from Vice President Sara Duterte. Romualdez raw tumatanggap ng kickbacks mula sa illegal gambling operations including online gaming, Pogo related. September 2025 pa lang sinabi niya na hindi lang flood projects pati sa Pogo at Okada Manila bribery daw involved siya. Okay, ha? May mga suitcases ng pera, 46 Rimowa bags, each 48 million pesos. Wow, ha? Sana all na dinideliver sa bahay niya at iba pang mga officials. VP Sara back it up. Yes, I believe it. Fits previous reports of him accepting bribes. Parang delivery service ito, ha, pero hindi ito JNT o Lala Move, kundi suitcase service ng milyon-milyon. Pero seryoso, pera ng bayan yan, ha, hindi personal ATM. O ito pa, dagdag pa yan ito ni Vice President Sara Duterte. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao, si Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Grabe, di ba? National budget, billions sa kamay lang ng iilan para political favors, insertions at allegedly corruption. Kape muna po tayo. Kaya slash ang budget ng OVP from billions to almost nothing para raw i-weak si Sara politically. Mastermind daw si Romualdez
sa lahat ng political maneuvers laban sa kanya, including charter change, push na magbe-benefit sa kanya o sa pamilya. Ito ang problema ng dynastic politics. Power concentrated, checks and balances nawawala. Para sa mga kabataan, dapat tayo mag-demand ng transparency sa budget. Mga kababayan ha, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. VP Sara is not backing down. Siya ang nagsalita laban sa korupsyon kahit sa loob ng gobyerno. Sabi niya, Romualdez is the mastermind behind the attacks, the budget cuts, the impeachment scripts. Pero siya handa mag-resign sa cabinet noon pa para ipakita na hindi siya parte ng corrupt system. For OFWs, habang nagtratrabaho kayo sa abroad para sa pamilya, yung pera nyo sa buwis na pupunta sa bulsa ng mga ganito. Dapat magising tayo. Si Romualdez parang puppet master, pero si VP Sara, she's cutting the strings. Well, ano lang yan ha? Joke, witty lang, witty lines lang yan, mga kaibigan. So, ang tanong, ano ang epekto nito sa bansa? Siyempre, weak governance, more corruption, less trust sa gobyerno. Para naman sa 2028 elections, ito ang defining issue, corruption versus accountability. Mga viewers, ano sa tingin ninyo? Si dating House Speaker Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez ng Leyte, ba talaga ang mastermind? Question mark yan ha? Comment down below. Share this video mga kaibigan, sa mga kaibigan ninyo, sa mga katrabaho nyo, sa mga kaklase nyo, lalo na sa mga nasa abroad, sa United States of America, sa Canada. Subscribe para sa more fact-based exposés. Kung naniniwala kayo na si Vice President Sara Duterte talaga ang ating hinintay para maging Pangulo ng Pilipinas, mag-comment lang po kayo dyan ng VP Sara Duterte for the win. Yan, yung mga shout out po sa mga taga Davao dyan. Okay, mga kaibigan, salamat sa panonood hanggang dulo. Truth wins kapag tayo'y magkakasama. Vice President Sara Zimmerman Duterte is fighting for us. Let's fight back with awareness. God bless the Philippines. See you in the next one. Laban lang at mabuhay ang Pilipinas.